Noong unang panahon ay mababang mababa pa ang langit, na halos abot kamay pa ito ng mga tao. Wala pa ring araw, buwan at mga bituin sa langit. Paano nga ba tumaas ang langit? Bakit nagkaroon ng araw, buwan at mga bituin? Upang bigyan tayo ng kasagutan, inihahandog ng inyong mga ate at kuya ang isang pagsasadula ng alamat ng buwan, araw at mga bituin. Ano nga ba ang alamat? Ang alamat ay isang malikhaing kwento patungkol sa pinagmula ng isang bagay. Ito'y gawa-gawang kwento lamang, kaya hindi ito totoo. O handa na ba kayong makinig at manood mga bata? O sige, simulan na natin! Sa isang malayong lugar ay naninirahan ang batang si Maria at ang kanyang ina. Si Maria ay isang masayahing bata na aliw sa kanyang suklay, kwintas at bilog na salamin. Ang kanyang kwintas ay may makikinang na mga bato. Mahalaga ang mga ito kay Maria sapagkat pinamana pa ito sa kanya ng kanyang yumaong lola. Ang ganda talaga ng kwintas ko. Pati na rin itong suklay at salamin ko. Maria, anak, tama na muna yung paglalaro. Halika't magbayo ka na rito ng palay. Si nanay talaga. Utos ng utos. Ngayon na nga lang ako nakapaglaro eh. Anak, itigil mo muna ang paglalaro at tulungan mo muna ako sa mga gawaing bahay. Opo! Nandiyan na po! Upang maiwasang mapagalitan ng kanyang nanay, patakbong nagtungo si Maria sa kanilang bakuran. Agad niyang sinimulan ang pagbabayo ng palay. Naku, pinapawisan na ako. Isasabit ko muna ang kwintas, suklay at salamin ko sa langit. Sa pagmamadali ni Maria na matapos ang kanyang gawain, binilisan at nilakasan niya ang pagbayo. Hindi niya namalayan na itinutulak na pala ng pambayo ang langit pa itaas, kasama ang kanyang mga gamit. Naku, nadala ang mga gamit ko pa itaas. Malungkot na umuwi si Maria dahil sa pangyayari. Nang gabing iyon, bago matulog ay dumungaw siya sa bintana. Laking gulat ni Maria na tila papalapit sa kanya ang mga bagay na kanyang namasdan. Ah! Huwag kayong lumapit! Ba't kayo lumalapit? Ah! Huwag kang matakot, Maria. Hindi mo ba ako naaalala? Ako ang iyong suklay. Ako'y napadpad sa langit upang bigyang liwanag ang inyong mga gabi. Maria, kami naman ang iyong mga kwintas. Ikinalad kami sa kalangitan upang paliwanagan din ang gabi. Magkakasama pa rin tayo tuwing gabi. At mabibigyan mo pa kami ng liwanag. Tuwing lalabas kami, ibig sabihin nito ay oras na upang kumain ng hapunan, pagpapahinga at pagtulog ng mga tao. Ganun ba? Pero, teka, nasaan ang aking salamin? Bakit parang hindi nyo siya kasama? Mabuti pa Maria, matulog ka na. Bukas pagkising mo, siya ang unang mong makikita. O sige, mas masaya sana kung magkakasama kayo. Pero sige, matutulog na ako para makita ko na ang aking salamin bukas. Kinabukasan, agad na dumungaw si Maria sa kanyang bintana. Magandang umaga, Maria. Ako ang iyong salamin. Nagiba rin ang iyong itsura, katulad ng aking suklay at kwintas. Tama ka. Ginawa akong araw ni Bathala upang magbigay liwanag sa inyo sa umaga. Sa tuwing lalabas ako, nangangahulugan lamang na panahon na upang gumising ang mga tao at gawin ang nakatakdang gawain para sa araw na iyon
katulad ng pagtatrabaho, pagpasok sa eskwelahan, at paggawa ng mga gawaing bahay. Oras rin ito upang kumain ng agahan, upang magbigay lakas para sa araw na iyon. Talaga? Makakasama ko pa rin pala kayong lahat. At dahil sa inyo, naging malinaw sa akin ang pagkakaiba ng umaga at gabi. Nalaman ko rin ang mga bagay na ginagawa sa araw at sa gabi. Higit na naging maganda ring pagmasdan ang kalangitan. Salamat sa inyo. At simula noon, hindi na nalungkot si Maria kahit hindi na niya magagamit ang kanyang suklay, kwintas at salamin. Naging masipag na ring bata si Maria. Maaga na siyang gumigising upang pumasok at gawin ang mga gawaing bahay. At sa gabi naman, maaga siyang natutulog upang makapagpahinga. At siyan po nagtatapos ang ating kwento. Nagustuhan niyo ba mga bata? Yan ang alamat ng araw, buwan at mga bituin. Maraming salamat sa inyong pakikinig at hanggang sa muli. Salamat!